Dahil nga po nagki-cravings po ako ng Aros Caldo o Lugaw mga kananays, ay magluluto nga po pala ako ngayong araw. Bago nga po pala ako mag-start magluto mga kananays, hello everyone, happy Sunday! It's Girl Madel Vlog. At habang nga nagpe-prepare po ako ng aking iluluto mga kananays, tignan nyo naman po itong ulap mga kananays, ay nandyan na naman po yung malakas na ulan. Tulad nga nagsabi ko sa inyo mga kananays, ay bumuhos na nga po yung lakas ng ulan dito sa amin. Saktong-sakto naman po mga kananays, ay magluluto po ako ng Aros Caldo or Lugaw. Masarap po kumain ng Aros Caldo mga kananays, lalo na po ngayon malamig ang panahon. Ito nga po pala lahat ng mga sangkap ng aking lulutuin mga kananays. Syempre hindi man po mawawala sa atin yung mga sahog, lalo na yung manok or itlog. Kung wala naman po kayong stock na manok mga kananays, ay pwede nyo naman pong isahog ang itlog lang. Dahil nga po may stock kaming manok mga kananays, ay isasahog na rin natin yan. Para mas masarap ang ating ilulutong Aros Caldo. At ito na nga, napapasayaw pa nga ako dito. Ang gagamitin ko palang mantika mga kananays ay use oil. Yan pala yung mantikang pinagprituhan ko kagabi ng fried chicken ang aming Hindi ulam. ko po tinapon yung pinagprituhan ko kagabi ng fried chicken mga kananays dahil nga po magagamit ko pa yun at ito na nga ginamit ko ng panggisa. Nagisa na nga po pala ako ng bawang sibuyas dyan mga kananays. Nung nagisa na nga po ang bawang sibuyas luya mga kananays ay ilalagay naman po natin tong manok. Igigisa nga po pala natin tong mabuti ang manok mga kananays para hindi po siya malansa kahit na may luya. Pag nagluluto po talaga ako ng manok mga kananays kahit adobo or tinula ay ginigisa ko po siyang mabuti. Hanggang sa matuyo po ang kanyang tubig at lalabas na lamang po ang kanyang mantika. Diyak gamin ugali iti agluto mga kananays, iti sinan-sinan nga pinagluluto. Kailangan pag nagluluto tayo mga kananays, nandyan yung pagmamahal para mas masarap ang ating niluluto. Hindi nga po pala bigas ito mga kananays, kundi malagkit or glutinous rice. Mas masarap po kasi ang Aros Caldo mga kananays kung malagkit ang ating gagamitin. Pero kung wala naman po kayong malagkit mga kananays, ay pwede naman po ang bigas. Naalala ko na naman mga kananays nung mga bata kami. Dahil nga po magsasaka lamang ang aking mga magulang, pero proud naman po ako doon. Dahil din sa sobrang hirap ng buhay namin noon mga kananays, pag kulang po ang bigas na isinasaing po namin, nilulugaw na lang po namin mga kananays para lahat kami makakain. Maswerte na nga ang mga bata ngayon dahil ang lugaw ay ginagawa na lamang merienda, almusal sa umaga. Talaga nung mga bata kami mga kananays ay naranasan po namin maglugaw. Dahil nga po sa kahirapan ng buhay at nakakapos po kami minsan sa bigas. One time nga mga kananays, noon bumabagyo ay walang-wala po talaga kaming maisaing na bigas. Syempre ang ginagawa na lang namin mga kananays, umuutang na lang po kami kung sino po yung mabait na kapitbahay namin. Minsan nga mga kananays, kung talagang walang-wala na kaming maisaing. Tulad nga ng sabi ko sa inyo mga kananays, ay sobrang hirap po ng buhay namin noon. Naranasan din po namin kumain ng nilagang saging na hindi pa hinog. At buti na lang may bumagsak na anghel ay binigyan po kaming bigas para po makapagsaing kami. At di ba may ganun po palang tao, napakabuti ang kanyang puso. Kaya yung time na yun na kumain kami ng saging na hindi hinog mga kananays, ay kumain din po kami ng kanin. At sabi ko na nga dito mga kananays, ay nagugutom ng aking sikmura habang nagluluto ako sa mga oras na to. Inaamoy-amoy ko na nga ang kanyang bango mga kananays dahil nga po sobrang bango at nagugutom na ako. Hindi na ako makapaghintay kumain dyan mga kananays habang hinahalo ko po ang aking niluluto. Tulad nga po yung sabi ko sa inyo mga kananays, ay sobrang hirap noon ng buhay. Nung mga bata pa po kami noon. Syempre pero nung lumaki na kami, nagkaisip na kami, nakapagtrabaho na kami, ay hindi na po namin naranasan yun. Simula nung nag-asawa ako, nagkaanak ako, at hanggang ngayon mga kananays, hindi na rin po namin naranasan yun. May awa ang Diyos, basta magdasal lang po tayo lagi. At malapit na nga pong maluto ang aking niluluto mga kananay. So natatakam na po talaga ako sa mga oras na yan. Syempre titikman ko ang aking niluluto mga kananays kung matabang po ba or maalat or saktong-sakto lang po ang kanyang lasa. At ayan na nga, sakto lang at napatams up pa nga ako. Minsan nga lang po ako magluto ng lugaw mga kananays, lalo na pag nagki-cravings ako or gusto ko lang kumain. Minsan nga nagre-request yung mga anak ko ng champurado dahil nga po favorite daw nila yun. Sabi ko sa kanila next time, next time ko, hanggang ngayon hindi pa ako nagluluto ng champurado nila. Dahil nga po yung cocoa powder ko mga kananays ay inuwi na po namin sa Pangasinan. Nung last nga po na umuwi kami doon mga kananays ay dinala po namin yun. Na akala ko ay makakapagluto po ako doon ng champurado pero naging busy naman po kami. Nakakalimutan ko lamang bumili ulit mga kananays sa mga groceries. Naluto na nga ang Aros Caldo mga kananays kaya ito babalatan ko naman po itong itlog. Medyo half cook nga lang po itong itlog mga kananays dahil nga po yun ang gusto ng aking mga anak. Syempre masunurin tayo sa mga gusto nila kaya sinunod ko na po sila. Nagsasandok na nga po pala ako mga kananays. Tingnan nyo naman yung aking itsura. Yan ay talagang pinagpapawisan na ako at naiinitan. Habang nga nagsasandok ako mga kananays ay talagang tumutunog ng aking mga sikmura.
sobra. Ay, for the go. Takam na po talaga ako dyan mga kananay habang nagsasandok ako ng mga pagkain namin. Nilagyan ko nga po pala ng kalamansi ang dalawang mangkok mga kananay. Mas masarap po kasi ang arroz caldo mga kananay pag magnagay tayo ng kalamansi. Hindi ko na nga po pala nilagyan ng kalamansi yung aking kakainin. Dahil nga po hindi pa po ako pwede kumain ng maahasim. Kaya ang nilagay ko na lang sa pagkain ko mga kananay ay chili powder. Ayun, tumpak na po talaga, lalo na pag may kalamansi pa ay lalong mas masarap. Kaya yung mga pagkain na lang ng mga anak ko ang nilagyan ko ng kalamansi. Samahan nyo na naman po kaming kumain mga kananays or magmerienda naman po tayo ngayong hapon. Kumuha na rin po kayo ng inyong kakainin mga kananays at sabay nyo po kaming kumain. Nung nilagyan ko na nga po pala ng mga kalamansi at chili powder ang aming pagkain mga kananays, ito naman po ang aking mga anak ay kakain na sila. Itong bunso ko mga kananays ay sobrang bagal niyang kumain. Kahit kunti lang ang kanyang kinakain mga kananays ay naku, aabutin pa siya ng isang oras. Sa tuwing kumakain kami mga kananays, siya na lang lagi yung nahuhuli. Pero itong panganay ko mga kananays ay napakatahimik niyang kumain. Kain lang siya ng kain. Kaya siya tumataba eh. Kakain na nga rin pala ako mga kananays dahil nga po habang nagluluto ako kanina ay nagugutom na talaga ako. Kahit nga mainit mga kananays ay subo pa rin ako ng subo dyan dahil nga po nagugutom na ako. Ang sarap talaga ng lugaw mga kananays pag sometimes ka lang pong kumakain. Hindi po siya nakakaumay. Sobrang sarap po. At tignan nyo naman po yung itsura ko dyan mga kananays ay haggard na. Talagang pinagpawisan ako ng sobra-sobra. Pero okay lang mga kananays, worth it naman kasi masarap naman po ang aking niluto. At wala pa akong niluto mga kananays na hindi masarap. Pero syempre lahat naman ng aking niluluto ay masarap. Ay aba syempre mas masarap ako kaysa dyan. Charot lang. Hinahati ko nga po pala dyan yung ito mga kananays. Yun naman ay talagang lutong-luto at sobrang sarap. Napaka-creamy ang lugaw. At bago naman po matapos ang aking video mga kananays, don't forget to subscribe my YouTube channel. And don't forget to share and like. God bless everyone. Happy Sunday! Teardrop in my eye. I'm free.